Guys, kawawa yung ating mga sisiw. Yan sila. So bali nagkaroon ng brown out mga bandang alas 4, alas 3 pala ng umaga. So kawawa yung ating mga sisiw, guys. So gagawin natin ngayon, gagawa tayo ng heater. Tatry natin doon kung may makita tayong kaserula. So papainit tayo ng paparingas tayo. So uwi muna tayo sa bahay. So time check natin ngayon, guys, ay alas 4:20 ng madaling araw na. Yan. So buti lang, guys, kulob na kulob ang ating kulungan. Ayan. Kahit anong lamig sa labas, medyo mainit pa rin sa loob. Nasa 27 degrees Celsius pa. Pero dito sa labas, guys, malamang nasa 24 o 23. Kasi ang lamig. Ayan. Ang dilim, guys. So lakad tayo. Uwi pa muna tayo. So guys, hindi ko pala na-videoan kanina dahil puno yung aking memory. Nagbura muna ako. Ginawa ko, nagbura muna ako ngayong umaga. Kasi pag nag-video ako, maghahang tong cellphone ko. Guys, ito gamitin natin pampaano natin doon. So kung hindi tayo gagawa ng pampainit, kawawa yung ating mga sisiw. So guys, ito yung aking tulugan. Ayan. So ayusin ko muna, guys, yung ilaw ko, ha. Wait lang tayo. Yan na, guys, nilagyan ko muna sila ng ilaw. Yan. Yung ginamit ko, yung battery, power bank, tapos ito, yan o, nagbangon na sila, tutuka. So hindi naman masyadong malamig, guys. So temperature sa loob 27.6. So habang nagpe-prepare ako ng heater, yan. Itong gamit, guys, ay ipa. So pinapainit ko lang to bago mamaya ipasok ko na rin sa loob. Yan. So lagyan ko muna sila ng pagkain, guys. O kaya hayaan ko muna maubos yan bago lagyan ng bagong pagkain, kasi pinupuno lang nila, guys, ng ipa, kinakaykay nila. So yan, hayaan mo na maubos nila, kain. Sayang din kasi. So mga busog pa naman sila.
Yan guys, itong challenge sa sa nagbo-broiler pag nag-brown out. So kailangan makagawa kagad ng paraan para mainitan. So kanina hindi ko muna nilagyan kagad ng ilaw para makatulog sila kapag pahinga. So ito guys, siguro mga alas 5 magagamit ko na yan. Yan na guys, nilabas ko muna. Grabe usok. So guys, pasensya na kung madilim. Brown out kasi. So dagdagan natin ng ipa. Yan. Ito guys yung aking ipa. Dagdagan natin to ng paunti-unti. So dire-diretso na yan guys. So punuin na natin ng damihan na natin ng ipa guys. So ito guys, pinasok ko na ulit kasi nawala na yung usok. So ito guys, medyo matagal-tagal lang. So mga 1 oras pa to bago mag-init. So ito guys, yung isang ganito, iaabutin to ng halos 6 hours na heater. So mamaya isang ilaw na lang ilagay natin dyan sa loob. Tapos ito heater na lang gamitin natin kasi laging na brown out. So yan guys, time check natin, 4:45 na. So mga 5 o'clock mamaya, pwede na natin to gamitin. So guys, ayan na sila. Pinapaubos ko lang guys yung mga pagkain sa mga mga maipa, pipiliin nila. Buti crumble ang nilagay ko. So mayroon pa rin na iba nilalamig ayon sa may tubig. Nag-iinom yung iba. So may dextrose powder pa rin yan. Diyan ko kasi nilagay yung ilaw. So ilapit-lapit natin konti para uminit. May konting init din naman guys. So mga alas 6 na natin to lagyan ng pagkain. Hayaan muna natin silang kumain dyan sa Yan. Pasaway kasi nilalagyan niya ng ipa ayan ngayon kayo magpili ang pagkain nyo. Sige. Sige lang, tirahin nyo na yan tubig para hindi kayo ma-stress. Buti lang mayroon tayo guys na itong Rumos na power bank. So sana kung may budget tayo, yung medyo maganda-gandang power bank ang bilhin natin. Yung pwede yung bumbilya. Ano guys, yung ating mga sisiw. So ang lulusog nila guys. So pang second day nila ngayon. Ayan. So ang ating init ngayon guys 34 degrees point 2. Ayan. Ayan. So tamang-tama to sa init ng mga sisiw guys. Yan ang kailangan nila. 32 to 40. So yan, kung makikita nyo, napakasarap ng kain nila, inom ng tubig. Kakalagay ko pa lang din ng mga feeds nila ulit. Ayan. Yan, kaka-refill ko lang. So bagong bili ko yan guys. So isang araw nila biglang lumaki. So kung papansin nyo kanina guys sa unang video na to, medyo walang kuryente kanina. Brown out. So mula alauna hanggang alas 8 ng umaga. Yan. Alas 9 yata.
bago nagka-kuryente. So ang bumbilya natin guys, tinanggal ko muna yung isang 100 watts. So nakalagay sa atin ngayon isang 100 watts lang. Kasi inopen ko na yun guys, yung tarapal doon. Yan, mainit yan. So natural na init ng araw. Ayan, para makatipid tayo sa kuryente ng isang araw. So ganun na lang gagawin. Pagkagabi, dalawang 100 watts. Tapos sa umaga, isang 100 watts na lang plus yung init ng araw. So yung ating ano naman, ipa, yung heater natin na yun guys. Yan, nakatabi lang pero continuous yan. Buhay pa rin yan. Yan, buhay pa rin siya guys. So mamayang gabi, i-ready na natin yan. May brown out man o hindi, naka-ready na sila. So yan guys, update sa ating sisiw sa unang araw nila. So guys, mapapansin nyo sa unang araw, mula kahapon, parang bigla silang lumaki. Nakakain sila ng feeds. Yan o, wala kang makitang matamlay. Basta mainit yung ano, healthy sila. So ito naman guys, yung isang buti natin, naka ano yan, Vitamin Pro. Tapos yung isang drinker naman, nakalagay doon ay ano yung ano tawag doon. So yun na yun. Yung para sa stress. Kaya ano, dextrose powder lang. So yan, may natutulog guys. Tingnan nyo. Gugulatin natin yan. Kita nyo? Ito naman. Alerto sila. Ganyan guys, pagka ano, mga sisiw pa lang gugulatin. Para pag lumaki sila, sanay na. So bibilan pa natin to ng ano, ng radyo. Bigyan natin sila ng magandang sound. Yan. Tapos mamaya guys, balikan ko to. Siguro time check natin ngayon, 1:00. So mga bandang 3:00, balikan natin, pakainin na, dagdagan natin ng pakain ulit. Yan. Unti-unti na silang tumatakaw. So linisin ko muna yung isang painuman. So yan, natanggalan ko na ng ipa. Nilinis ko na. So hayaan natin dito guys na bukas yung ano na yan. Ayusin natin para hindi palitin ng hangin. Yan. So guys, ito malalaki yan. Huli natin. Lalaki to. So expected natin dito 1 week malalaki na sila guys. So araw-araw update ko kayo rito. So guys, nandito naman tayo ulit sa taas. Ito update ko lang yung kubo na pinapagawa. So malapit na to guys matapos yung gunting. So bukas magkakabit na ng kawayan para sa bubong na ano, anahaw. So yan guys, bali nagdagdag kami ng 3 brace. Yung gunting na tawag nila ito. Yan. So dati ano lang to, 1, 2, 3, 4, 4 lang. So pinadagdagan ng magkakabit ng bubong ng 3 piraso. So ganito na ngayon itsura niya. Yan. So mas matibay ba naman. Kasi yung anahaw pala mabigat din pag nabuo dyan sa taas. So yun. Buti lang magaling yung panday natin. Ayan, nagawa niya ng paraan.
So mataas ito guys. Kahit dalawang tao, isa't siguro mga Gs ang taas nito no, pag sa gitna no. Lampas ang Gs. Pero yung gilid nito, size ang taas niya. So sakto lang to sa taas ng kubo para pagdating ng malakas na hangin, hindi siya basta-basta itaob. Sakto pa lang dito Gs. Gs tapos dito mga size. Medyo mataas doon sa pababa. Oo. May panlagay pa tayo rito, no? Meron. Ayan. Oo, yan yung mga 2x2 na lang. Tapos guys, yun naman si Janjan. Naglilinis ng kawayan na para pangkabit. Mamaya tutulungan natin. So ito naman yung haligi, 5x5 ito. Yung puno ng nyug. Ayan. Ganito yung tsura niya guys. Oh. Kasi yung isang buong puno ng nyug, pinahati lang to sa 4. So yung gilid niya, makikita pa rin na may lalabas na ganyan. Kisa naman yung hatiin lang sa 4 na magiging triangle yung itsura. So ito naging square na. Tapos pinalagyan namin ng asite para tumibay. Itong taas to kahit hindi na to lagyan ng asite no. Ayo, para di na diyan makait yung anay. Oo, ito lang naman. Pero paulit ko to. Papadagdagan ko pa. Sa Sabado na lang pagka papaanoan ko to kay Normie. Ito marami-rami pa pala to pang brace natin. So guys, dito naman tayo. Magtatalop. Maglilinis. So guys, salamat sa panonood ng video. So sa mga nagtapos ng video na hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, paki-like, share and subscribe na lang. Saka paki-click na rin yung notification bell para updated kayo sa lahat ng video na ina-upload ko. So maraming salamat guys and God bless.